Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago pa ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Dores. Okay, ang sabi ni Dores ay, Sir, pwede ko ba iuwi ang baril ko sa province via airplane? Mayroon po akong LTAP gun registration at PTC4. Valid po lahat. Okay, so magandang tanong yan. Dahil sasakay ka ng eroplano eh. Okay, at may nag-comment din dito si Kukoy Dax. Sir, PTC po, PTC4, kahit sakay mo yan sa aeroplano within the country, pwede po Batanes hanggang Hulo. Okay, tama yung sagot niya, pero alamin natin ang batas. Tama yung sagot niya, pero alamin natin ang batas. May batas po dyan, para hindi tayo bira ng bira at bandang huli tayo magka-problema. Okay, so bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang munang pasalamatan yung lahat nating mga subscribers sa patuloy ninyong pag-like, pag-share at sa magaganda ninyong comment. Kagaya niya na dyan tayo kumukuha ng content. At maraming salamat, lalo tigit sa mga silent viewers natin na hindi nag-skip ng ads. Dahil nga po ang ating YouTube channel ay ginawa ko hindi para pansarili natin, kundi ito ay pang charity natin. Dahil tayo ay may mga tinutulungan na 6 na mga bata na mga anak ng single parent na tinutulungan natin makapasok. Ngayon ay naibili na natin sila ng mga school supplies. At maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Anak ko po yan. Yan po ang aking tresurera. At wala po yung kinalaman sa mga baril at hindi po kami nagbibenta ng baril. Okay, paalala lamang po. At maraming salamat sa mga nagpadala dyan sa GCash dahil yung mga pinadala ninyo ay nakatulong sa pambaon ng mga bata. Dahil maliit lang naman ang kinikita ng ating YouTube channel. Hindi pa sapat. Kaya ako nagpapasalamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA na nagpapadala sa ating premiere videos. Okay, marami-rami na rin ay padala si Sir Noli. At nakabili na tayo ng isang reading glasses ng isang bata at nakatulong sa mga pambili ng mga school supplies. Thank you very much, Sir Noli Peace America. Panginoon na ang bahalang gumanti sa iyong kabutihan. Pagpalain ang iyong buong pamilya. At ganyan din, maraming salamat din kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at sasagutin na natin yung kasi ang sabi ni, actually, yung tanong ni sinagot ko. Sir, pwede ba ang iuwi sa province via airplane? Mayroon po akong LTAP, registration, PTC4, valid po lahat. So, sinagot ko na yan. Pero, nag-ano lang ako dito sa, sa comment ni Kukoy Dax. Bagaman ito ay tama, pero may batas po tayong susundin. Sabi niya, PTC4, ibig sabihin may permit to carry, kahit sakay mo yan sa aeroplano within the country, pwede Batanes hanggang Hulo, pwede yan. Tama naman yun, pero may batas po yan na dapat natin sundin. Kasi baka pumunta tayo ng airport, kung makalusot man tayo sa aeroplano at doon sa ating destination ay malaman na may baril tayo o di kaya ay na may dala tayong baril, ay hanapan tayo ng mga dokumento na papatunayan, ay kulang po yung permit to carry lang. Hindi po yan kung tayo sasakay sa aeroplano. Kulang na dokumento yan. At kung halimbawa man ay sasakay tayo ng aeroplano, tayo may hand carry, nandun sa hand carry natin yan, ay tayo ay baka ma-delay. Baka hindi tayo makasakay dahil may mga dapat po tayong sundin na batas. So ano po yung mga dapat sundin na batas o mga mga basher natin ay nakaano na naman yan,
Nandiyan na naman yung mga baser natin. Sabi naman hindi naman tayo abogado, pero tandaan po natin, ignorance of the law excuses no one. Baka sabihin natin, hindi ko alam naman ganyan. Baka akala ko may permit to carry na ako. Anyway, Luzon, Visayas, Mindanao na ito. Kagaya ng sinabi ng ating viewers, baka tayo ay ma-hold, ma-delay tayo, sayang yung ticket natin, yung oras, hindi tayo nakasakay. Dapat alam po natin ito. Ang sabi dito, basahin natin yung batas. In the Philippines, ito. In the Philippines, Class A, light weapons which include certain types of firearms like self-loading pistols, rifles, and machine guns up to 7.62 calibers with a fully automatic mode are allowed to be registered for ownership, possession, and concealed carrying by citizens, licensed citizens. Okay, so allowed din natin i-carry basta naka-concealed. Pwede na ba nating isakay sa aeroplano yan? Punta na tayong airport, bumili na tayong ticket, sasakay na tayong aeroplano. May batas po, ito po ang batas. However, transporting these firearms, transport ninyo ang mga firearms na yan, kasali na dyan yung mga mga submachine gun na yan, even if registered on the airplane, requires, ito yung mga requires specific procedures and adherence to both airlines and aviation security regulation. Kailangan pa rin ang requires specific procedures, adherence to both airlines and authority aviation security regulation. So tingnan natin kung ano yung mga na yun, kung ano yung specific procedures na yun. Okay, tingnan natin kung ano yung mga procedure. Ang sabi dito ay airlines like Philippine Airlines have specific rules transporting firearms, typically requiring them to be unloaded, placed in a locked hard-sided container, and declared to the airlines during check-in. So, i-declare ninyo yan sa airlines. Hindi yung basta-basta na lang ninyo dalhin at pag sinita kayo, meron naman akong i-declare ninyo yan. Ang sabi dito ay, yan ay naka-check-in baggage only. Ibig sabihin, hindi ninyo yan pwedeng dalhin sa, sa hand carry. Yung hand carry, yung pwede ninyo dalhin hanggang doon sa inyong sa inyong sa pagpasok sa aeroplano, yan po ay naka-separate. Kaya yan ay i-declare ninyo sa airlines. At ang sabi dito ay, firearms are generally not permitted in carry baggage. Hindi man pwede sa carry baggage. Must be transported as check baggage. I-check-in baggage natin yan. Ito yung mga documentation. Passenger must possesses the necessary permits such as license to own and possess firearms registration, and permit to carry firearms outside residence, or permit to transport if applicable. Ayan, pwede na yung permit to transport. Kaya kung bumili kayo sa Maynila ng baril, dadalhin ninyo sa Cebu o saan pa man, kinakailangan ay may permit to transport. At yung permit to transport na yan po ay may pitsa ng validation. At isang beses mo lang yan magagamit. Hindi man yan pwede mo nang gamitin paulit-ulit. Isang beses lang yan. Lang yan, hanggang bahay lang yan. Meron ding required sa ammunition. Ammunition must be packed securely. O yung mga bala nakapack securely. In a quantities less than 5 kg. Hindi lalampas na 5 kilo yung dala mong bala. And there's also check-in. Naka-check-in din yan. The airlines must approve the firearms transportation. Kailangan aprobado ng airlines. Hindi yung basta mo nalang dadalhin niya doon na makikipagigilan ka doon na may permit to carry ako. Bakit mga chichiboriche ninyo? Basta may permit to carry ako.
Hindi po, airlines pa rin ang masusunod yan. Passengers should check specific requirements to the countries of origin, destination, and transit point, as they may have additional different regulation. May different regulation pa rin yan sa according sa Philippine Airlines. At ito pa. Meron pa yan. Ito tingnan pa natin. Ito. Ammunition can be transported on commercial flight, but it must be in baggage, not carry on, and must be securely packaged in specially designed containers. Okay, naka-secure yan, naka-check-in baggage yan sa not carry on. Hindi man yan do sa hand carry mo. Securely packaged, specially designed containers. The ammunition must be personal use as limited for 11 pounds, less than 5 kg, not more than 5 kg gross weight. Passenger firearms must be also unloaded, declared to the airlines. Naka-declare sa airlines. So, maliwanag. So, yan yung mga yan yung mga dapat nating malaman. Ang sabi pa dito, dapat ay the officer transport, ang sabi pa dito, passengers should check the specific requirements of the country origin and transit point, may have additional different regulation according to Philippine Airlines. Ito, civil, dapat aprobado rin yan ng Civil Aviation Security. The Office of Transportation Security OTS in the Philippines also has regulation regarding prohibited items, including firearms, both carry on the check baggage. So, kailangan din yan ay dumaan din yan sa Civil Aviation Security. Ang importante niyan, i-declare ninyo yan sa airlines. So, yan yung ang sabi pa dito, in the Philippines, weapon which include, ito na, firearms like self-loading pistol, rifles, machine gun, 7 caliber automatic mode are also be registered for ownership, possession, and concealed carrying by licensed citizen. Whoever transportation firearms if registered on the airlines, kinakailangan ay i-registered on an airplane, requires specific procedures in addition to both airlines. Sa procedure adherence to both airlines, sa airlines at sa aviation security regulation. So, hindi po tayo basta bara-bara na yan po ay nasa Republic Act 10591. Okay, so ayan yung sana maliwanag na. Ang tanong ninyo ay bakit hindi yan sa bakit hindi pwede sa hand carry? Ay kung magkagulo sa eroplano at iputok mo yan. Ano mangyayari sa eroplano kung halimbawa ay nagkagulo doon at iputok mo? Basahin natin yung basahin natin. Ito, ang eroplano po ay may mga may mga martial. Ano yung mga gamit na bala ng martial? Mga arm yan. Yung, may ang mga eroplano ay may mga martial yan. Hindi ninyo alam yan. May pulis doon sa loob ng na nakatalaga doon. Hindi ninyo alam yan ay nakabihis ng ng civilian. Ang sabi dito, armed people on flight require sila mag-carry ng ammunition as ammunition so as to not puncture the skin of the plane in case of gunfire. May special sila. May special ammunition sila. Hindi man yung para hindi magpe-penetrate doon sa eroplano.
Kasi siyempre eroplano yan, baka mabasag yung mga ano doon, yung mga bintana ng eroplano, di ano mang nangyayari doon. Hindi natin alam ang mangyayari. Kaya hindi po ina-allowed na dala-dala natin yan sa ano, sa eroplano. Kasi meron na, ang eroplano ay meron yung mga ano, may mga marshal yan. Hindi lang natin alam kung nasaan yun, baka katabi natin yung marshal, kala natin pasahero yun. Allowed po sila na magdala ng firearms, ammunition, pero ang special ammunition ang gamit nila. Hindi natin alam kung ano special ammunition na yun. Ang sabi na yun, so as to not puncture. Ibig sabihin, hindi magpapuncture doon sa ano, the skin of the plane. So, hindi makakadamage doon sa plane. Pero palagay ko ito yung makakamatay din. Hindi natin alam kung anong klase yan. In case of gunfire is necessary. So, baka nga magkabarilan doon sa loob ng eroplano, ay kung meron tayo doong baril na dala-dala, edi sumali tayo sa putukan, isalip na tayo nakatulong, ay yung eroplano ay nag-crash pa. Baka tinamaan pa yung piloto, baka di natin alam, baka mag-ano yun doon sa cockpit ng eroplano, tinama pa yung piloto, ay di lalo sa pagtulong natin, ay lalo tayong nadisgrasya. Wag nawang mangyari. So, hindi natin alam ang pangyari. So, dapat alam natin kung paano natin ita-transport yung ating mga firearms, kung paano natin yan dadalhin. At yung importante yan, i-declare natin yan doon sa pagkuha natin ng ticket sa aeroplano para kung dala-dala natin yan, dapat yan ay nasa hard case. Nasa hard case. At yan ay may lock, nakalak yan. May lalagyan ng lock dito yan. Okay? Para hindi yan magamit. At yung bala niyan ay nakaseparate. Nakaseparate yung bala. Okay? Hindi nakalagay sa magazine ha. Hindi nakalagay. Kinakailangan nasa ibang case yung ano. Pwede ninyong ilagay din dito yon. Pero hindi nakalagay sa magazine. Naka-separate case. Yun ay ang mag-approve na nun ay yung airlines at saka yung civil aviation. Okay? Sasabihin naman sa inyo kung pasado o hindi yan. Kung hindi, ay aayusin yan. Okay, so para hindi tayo ma-delay kung tayo magbabiyahe at hindi tayo magka-problema. Baka mamaya nasa eroplano na tayo at tinatawag yung pangalan natin, pinapababa tayo. Di kaya pagdating natin doon sa destination natin ay may nakahandang pusa sa atin. Bakit ikaw ay may nagdala ng nakalusot halimbawa yan sa sa x-ray. Ay pagdating mo yung x-ray na naman, bakit nakalusot yan? So magkakaproblema tayo. So dapat alam din natin yung mga batas na ganyan. Okay. So kung mga rifle, ito yung mga hard case ng mga rifle. Yan. O, to. Papakita ko lang sa inyo. Yan. May mga lock yan. May mga susi yan. Okay? So, yan. Ang dapat. Dapat talaga, alam natin, hindi yung... Tama naman yung comment niya, pwede mong dalhin yan sa kahit saan, basta meron kang permit to carry. Pero pagdating sa aeroplano, at pag lalaban mo na may permit to carry ka, hindi dapat yan ay approve ng aeroplano yan, ng airlines, at saka ng aviation authority. Bubusisiin yung mga dala mong papel kung legit ba yan, at saka titingnan kung hindi po pwede yan yung mga nasa bag, hindi po pwede, dapat nasa hard case, nasa hard case. Okay, so ayan, mas maganda yan kung nasa attache case, nakasiparate yung bala mo doon na nakapak ng maganda. At para alam natin ang ating mga gagawin. So ayan, at basahin ko lang muna yung ating mga community spotlight. Okay, ang ating community spotlight ngayon, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Pinoy_Firearms Custodian. Okay, shout out kay Jocelyn
Si Pinoy Firearms Custodian ay may 74 engagement. Si Jocelyn, shout out sa iyo. Jocelyn Amarili, may 20 engagement ka. Shout out kay Raymond Vincent Cayetano, may 70 engagement ka. Shout out kay Nueva Prepare, may 2 engagement ka. At shout out kay Wallace Habis, may 58 engagement pa. Yung gustong mag-reblow ng DIY, hanapin ninyo ang Wallace Habis sa Facebook at may tutorial doon kung paano ang pagre-reblow gamit ang ORC Sluras Blowing. At makakabili kayo ng chemical sa Shopee. Okay, kontakin lang ninyo si Wallace Habis Facebook page. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli nating video. Sana may natutunan tayo sa ating munting video na to. God bless.